Good morning, guys! It is now 8:40 a.m. and welcome back to another vlog. So today, second day natin since I had my last class from the university. And ayan, so first thing na ginawa ko, nag-ayos na ako ng aming higaan. Actually, kanina pa ako nagising mga around 6:30 a.m. kasi nagising si Sumit and nagising na rin ako. Tapos nakipag-chismisan ako sa kapatid ko, sa ate, at saka sa kuya ko. Ayan. Kinongratulate lang ako ng mga kapatid ko kasi nga kahapon, di ba, nakakuha na rin ako ng full-time work na magsisimula sa end of this month, yung full-time. Ayan. Tapos, wala lang, message kami sa family group namin. Tapos yung kuya ko meron pa special dance para sa akin. Yan o, sabi ni kuya ko. Sabi niya, congrats, Faye, masaya kami ni Carding para sa'yo. Carding yung yung kalbong pamangkin ko. So, nag-dance cover si kuya para sa akin. Ayan, may pa-dance cover din yung aking pamangkin na lalaki, yung kapatid, yung anak ng ate ko. Yun guys, sobrang saya lang. Tapos ang dami nag-congratulate sa akin sa Facebook ko kasi sobrang excited ko guys. Nag-update na ako agad ng status ko sa Facebook nung umaga pa lang ng last day ng class ko. Kahit na hindi pa namin nagagawa yung graduation ceremony, nilagay ko na sa Facebook ko nag-graduated. Kasi sobrang saya ko lang guys, kasi pinaghirapan ko yun. And parang ganun na rin siya eh. Kasi kahit na hindi ko pa natatanggap yung transcript ko, yun na yung end ng study course namin. Tapos, iba lang yung date ng graduation ceremony kasi nga magpa-finalize pa sila ng mga documents ng mga gagraduate. And dami namin gagraduate kaya ginawa nilang October ang graduation ceremony. Yun siya. Thank you sa mga nag-congratulate sa akin. So, nag-coffee na rin ako. Tinatry ko mag-fasting ngayon guys. So, ang ginagawa ko is pag breakfast is coffee lang. Tapos, the whole day na, puro tubig na lang ako. Tapos, pagdating ni Sumi, tsaka ako magluluto. Tapos, dun kami kakain. So, parang pang third day ko ngayon. And, nabawasan na ako ng 1 kilo. Gusto ko yung sana mas pumayat ng kaunti. So, tinatry ko na mag-fasting. Yung plano ko sanang mag-jogging, hindi ko pa siya nagagawa kasi kailangan ko pang i-finalize yung aming last presentation. Recordings lang naman na yung presentation, so hindi naman na kami kailangan mag-attend ng online class para mag-presentation, ganun-ganun. Mabilis na lang yun. Parang 3 minutes lang kami ng pag-present ng kagrupo ko, tapos na siya. So, try ko i-finalize yung part ko today para magawa ko na yung mga plano kong gawin starting tomorrow bago mag-start yung aking part-time work. Yung aking bagong work sa Wednesday. So, yun ang plan for today. Start na ako, guys. Para marami tayong magawa today. Maglalaba rin tayo. Tapos, maglilinis ng bahay. Pero before that, mas importante itong presentation. So, gawin muna natin ito. So, guys, it is now 12:20 and kakatas ko lang gawin yung presentation deck nung aking part sa presentation. Tapos, parang ginawa ko na rin yung kay Ann kasi parehas naman kami nung part na gagawin. So, ginawa ko na lang din yung kanya. Wait lang, pakita ko sa inyo. Sige lang. So, ayan na siya. Wait. Ito yung ginawa ko. Hindi ko lang alam. Baka tatanggalin ko itong mga gumagalaw na to. Tatanungin ko muna yung mga kagrupo ko kung okay ba yan. Tapos ito yung picture namin. Hindi pa nag-submit ng picture yung dalawa namin kagroup. Tapos, ayan na siya. Ito, part ko to. Itong 1, 2, 3, 4, 5 slides akin. Tapos, ito sa akin siya. Tapos, itong susunod kay Ann na siya. Yan, lagyan niya na lang ng information dyan. Ayan na siya, guys. Tapos, mamaya magre-record na lang ako ng aking part. Tapos na siya. Ayun.
Yun yung ginawa ko. Inabot din ako dyan ng, I don't know, sa 9, 10, 11. Tapos ako mga 11:30. Tapos, pahinga lang ako saglit. So, mga 2 hours din akong gumawa niyang 5 slides na yan. Pwede na yan. Tapos na rin yung nilabhan ko. So, kunin natin yung nilabhan ko. Kasi nilabhan ko yung aming blanket. Tapos, bago ako maligo, maglilinis na rin ako ng bahay. Ayan, tapos na siya. Hindi ko lang sure kung maglalaban na rin ako ng iba naming... Ay! Basa pa eh. Ganun, hindi na tuyo ng sobra. More dry. Heavy lang siguro. So, linis na muna tayo. Ayan. Yung electric fan namin, kaya sobrang alikabok na, hindi ko pa siya nililinisan kasi malapit ng lumamig ulit. So, ang iniisip ko is isahang beses ko na lang siya huhugasan tapos ipapak ko na siya. So, hinihintay kong totally lumamig yung panahon. Hindi maalikabok yung aming electric fan. Or baka linisin ko na lang din siya, no? Pag sinipag ako, linisin ko yan. So, pagpagin ko lang muna to. Yung aming labahin, bumubuka na siya. Tapos ito. Ayan, this one too. Tapos mag-vacuum tayo. Hi guys! Kararating ko lang ng bahay. And it is now 3:21 p.m. So, hindi na ako nakapag-vlog after nung isang araw. So, I think parang mga 2 to 3 days yata akong hindi nag-vlog after ko nung naglinis kasi nagkaroon ako ng allergy. Sobrang kati ng mukha ko, buong mukha ko. Kasi naglagay ako ng face lotion na Neutrogena. Allergic pala ako doon. So, nag-allergy yung mukha ko. Yung para siyang
pimples, yung maliliit na bumps. Parang naging chicken skin siya dito. Ayan, buo. Sobrang kati niya. So, pinahinga ko muna yung sarili ko, hindi ako nag-vlog kasi kamot lang ako ng kamot. Ngayon, medyo nagiging okay na siya. Hinistop ko na yung paglalagay ng Neutrogena na face lotion. Ayun. So, kahapon din pala guys, nag-start na ako mag-work dun sa isa kong work. Tapos ngayon, gagagaling ko lang sa work ko dito sa casual or yung part-time work ko. Ayun, kararating ko lang ng bahay. And nagulat ako sa ganap ng bahay. Nag-iba yung arrangement. So, si Sumit, nag-start siya ng work niya kanina ng 12 noon. So, hanggang 8 p.m. siya. Ako kasi nag-start ako ng 7. Nag-message siya kanina sa akin nung nag-break ako. Sabi niya sa akin, I cleaned a little, sabi niya sa akin. Tapos, naglaba raw siya ng bedsheet. Tapos, naghugas daw siya ng mga pinagkainan. Akala ko naman yung parang inayos-ayos niya lang yung bedsheet. Hindi ko naman alam na iniba niya na yung ayos ng mga gamit namin. Hindi ko alam bakit niya nilagay dyan yung kama. So, balik na naman tayo sa pintuan dito. Pero feel ko hindi naman nila binubuksan ang pintuan namin. So, okay lang. If in case buksan naman nila, tatama rin naman siya dito. Okay lang. So, binalik na niya dito yung aming higaan. Hindi ko alam kung bakit. Dati, nung kararating namin dito siya. Tapos, nilipat namin siya dyan. Ngayon, andito na siya. So, umiikot-ikot siya, guys. Nilibot niya na yung aming sobrang liit na apartment. Ayan na yung arrangement niyan. So, tatanungin ko kay Sumit kung sure na ba siya dyan. Baka gusto niya pang galawin tong mga to. Lagyan natin ng bedsheet yan. And, nag-shopping po si Sumit. Ay! Sweet naman. May panote na ganyan for you try them. So, sa akin pala to. Hindi pala sa kanya. Akin pala to. Sabi niya kasi sa akin, bumili daw siya ng kanyang boxer shorts. Ito yung una kong nakita. Tapos sabi niya, bumili rin daw siya ng kanyang, jogging pants niya. Ayun, nakita ko na kung anong trip nitong si Sumit. Couple pala ang trip. Parehas kami ng color. Ayan, ganyan si Sumit guys. Mahilig siyang bumili ng mga damit na parehas kami. Pero ang ginagawa niya, usually, umu-order siya sa men's section. Kasi ako guys, wala naman akong pili sa damit. Kahit na t-shirt na panlalaki, kunwari galing sa men's section, nasusuot ko pa rin siya. Yung ganun. So, bumibili siya ng mga pares kaming t-shirt galing sa men's section. Ayan, yun palang trip niyan. Magko-couple-couple pala kami para sa upcoming travel namin. Ito naman mga paplansyahin ko. Hindi ko pa na-plansya. Oh, sweet naman ni Sumit Singh. May pa-message. Hindi ko alam kung nag-vlog yun. Nag-vlog kaya yun? For you, try them, sabi niya. Ano size nito? S yung akin. Yung kanya is, try natin to mamaya. Medium. But before that, guys, magkakape muna tayo kasi gutom na ako. Galing tayo ng work, wala pang lunch. Kape-kape muna. Baka mamaya na ako mag-lunch. Hindi ko alam kung hihintayin ko pa si Sumit na dumating ng alas 8 ng gabi. Bago mag-lunch. Ayan, so habang nagpapainit tayo ng tubig, update ko muna kayo sa nangyari nung first day ko sa work. Actually, 1 hour lang naman yun. Trainin lang nila ako. So, after 1 hour, pinauwi din ako. Sabi nila kasi nga, part-time pa lang daw muna yung magiging ganap ko kasi nagtitraining pa lang daw ako. So, 1 hour lang yung kahapon. Okay naman siya, guys. Madali lang naman siya. Bali, tinanong lang sa akin kung alam ko na daw ba ang menu. Binasa ko yung menu, pero nahihirapan ako magkabisado kasi nga, nag-allergy medicine ako kahapon kasi ang dami ko ng allergy. Ay, kahapon. Oo nga, kahapon. Tama ba? Nalito na ako, guys. Oo, kahapon ako galing sa work. So, yun. Parang kasi nga lutang ako dahil sa allergy medicine. Ayun, medyo nahirapan ako. Pero okay lang naman. Nasagot ko pa rin naman yung mga tanong. So, bali ang gagawin ko lang is kukuha ng order. After ko mag-order, tapos i-assemble ko na yung salad. Madali lang naman siya. Tapos, ikikiin ko siya sa point of sale system. Ayun lang. Ganun lang siya kadali. Tapos, mag-prepare ka ng mga ingredients kapag naubos na. Ayun. Nakuha ko rin pala yung aking payslip today sa aking
isang work. So, swelduhan na naman. May sweldo tayo. So, ikakwento ko sa inyo kung ano bang magiging ganap since nag-work pa nga ako sa health facility. Paano bang magiging ganap ko? Okay ba yung aking itsura dyan? Kita niyo yung aming malikabok na electric fan. So, magiging ganap is, ikikip ko pa rin tong work ko sa facility. Bale, mag-work ako part-time as housekeeper, which is yung ginawa ko today, and part-time na receptionist. Gusto ko siyang ikip. Tapos, ikikip ko rin tong aking full-time work sa salad bar. So, ang mangyayari is parang tatlo yung work ko. Full-time as customer service sa salad bar, casual receptionist, and casual na housekeeper. Ayun, yung gagawin ko ngayon. Yun ang plano natin, guys. Tingnan natin kung magiging okay ba, kung kakayanin ko ba. Ang advice sa akin ng mga ka-work ko sa facility, kanina kasi sinabi ko sa kanila na nakakuha na ako ng full-time work. Sabi nila is, tsaga-tsagain ko lang daw tong sa facility, baka daw di ko mamalayan, magkaroon daw ng available na job position sa reception. Pwede ko daw applyan. So, tsaga-tsagain ko lang daw muna tong casual work. Tapos, balit, i-share ko lang daw muna yung aking schedule sa full-time para ma-arrange ko daw yung aking casual work. Parang kunwari, ang sabi nila, ang suggestion nila is from 7 a.m. till 3 p.m. daw. Diyan ako sa dito sa lodge, sa facility. Tapos from 4 p.m. until hanggang mag-closing na daw yung work. Yung sa sa salad bar. Doon daw ako. Ganun ang gagawin ko. Tingnan ko lang, guys, kung buhay pa ako after ko gawin yun. Ayun yung update. So, magtimpla tayo ng kape para magising ang ating diwa. Ayan. Tapos pala, guys, I think re-reband ako ng buhok ko bukas. Sarili ko lang, DIY. Nagpa-order ko kay Sumate ng straightening cream. Shiseido siya. Tapos, N1. N1 is for colored processed hair. Kasi meron sila nito yung H1. H1 yata yung for, hindi na processed na buhok. So, ito para sa sensitive na hair. Ayan, try ko lang siya. Kasi, at saka actually guys, yung natural na buhok ko, straight naman siya. Kaso nga lang kasi, parang medyo makapal kasi sobra yung hair ko. So, parang sobrang kapal niya tignan kapag hindi siya tawag dito, nare-reband. Kasi pag nare-reband siya, guys, parang nagfa-flat siya na dikit-dikit. Kaya parang luminipis yung buhok ko tignan. Yun yung gusto ko. Pero straight naman siya naturally. Kaso nga lang yung last na reband ko sa Pinas, medyo tsaka yung pagkagawa nila. Meron yung tumubong part is nag-bend. Hindi ko alam kung bakit. Pero napansin ko rin nung after kong ni-reband dun sa Pinas, parang may tumiklop na konting mga buhok. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain, guys. Yung pag-i-straight yata nila. Kasi normally, dapat kapag nagre-reband, di ba, is parang hinihila siya away from your head. Parang ganyan. Ang pagkagawa sa hair ko is pa-down. So, parang nagkaroon siya ng ito yung tumubo. Tapos kasi puro hila pa baba. Nagkaroon siya ng ganyang bend. Ayun. So, pangit na yung tubo ng aking hair. So, kailangan natin magganito. Update ko kayo kung effective siya. Hindi ko alam kung magbablog pa ako nito kapag ginawa ko siya. Pero yan, try natin siya. Sana effective. Shiseido. Tapos 400 grams. I think good siya for yung sa length ng aking hair. Kasi mahal yan kapag sa salon ka nagpagawa. Kaya DIY talaga. Unless mag-start na akong mag-earn sa full-time work, diba? Siguro next time sa salon na ako papagawa ng hair.